Pagkas mag-initiate nga ni Pacquiao, try mong umalis. Di ka Try mong umalis, makakaalis. di ka Sobrang makakaalis bagal dyan. mo. Uy, pero Uy! may mga sipa-sipa movements na mangyayari dito. Uranus, ang kinuha dito ng mga side ng Maharlika, talagang tangkihan lang. Kumbaga, ano na to, this is the 4 protect 1 setup. And if ever man, iniisip nyo na magkukulang sila ng damage dito, I would say na debatable kasi meron din namang Edith. Yung Edith kasi maganda pa rin yung damage output nito as long as nandun siya sa sa pilot form. Wag dun sa wag dun sa Gundam form. Oo. Wag dun sa loob ni Pylax. Oo, si Pylax. Kailangan niya lumabas. Pero medyo alarming yung lineup ng Maharlika Esports ngayon kasi sobrang I mean not sobra. Isa lang yung halos crowd control nila. Apart from yung bangga ni Baksha, yung Earth Shatter tsaka onward ni Edith lang talaga yung meron. So, ang ibig sabihin, ang sinasabi ni Ingan dito, kung ikaw yung Cho, sipain mo yung Edith, wala na silang stun. Wala na silang stun. Wala nang crowd control yan. Kahit hindi mo mahabol yung Claude, hindi nyo mahanap. Sige, makaka-setup ba kayo? Makaka-free hit ba yung Claude na yan pag wala kayong setup? At ngayon, nakikita natin na si Migs nga ang unang nabigyan at si Vayne, meron pang sariling sagot. And totoo lang, wala pang halda sa mga pangyayaring yon. Nandun pa lang tayo, bumabagsak pa lang yung mga meteor dun sa may mapa eh. Pero ito, ML na sila. Naramdaman kayong bagsak kasi may pasabog ka agad eh. Si Granzo pa yung unang tumumba. XP laner yan. Ang hirap mag-recover. Makamiss ka lang ng isang minion wave. Tapos isipin mo pa, nagamit pa ni Granzo, nagamit pa ni Migs, yung kanilang mga spells, nagamit yung Purify, nagamit yung Flicker. So ngayon, kung mahuhuli ka sa gitna, automatic, wala ka ng takas. Wala ka na talagang takas, mas lalo na pag naranasan mo yung mga glooms ni Uker. Napakalagkit. Wala boy, mainit talaga ng mga team natin ngayon. Pababa pa lang yung meteor, pero may ano na. may sumabog na agad. Dalawa nga eh. Pero ito si Kelvin na, talagang gusto niya lumaban and alam niya na kaya niyang i-out-sustain. Dito si Dre Schofield. Dre Schofield, hindi na makadash out. Kahit pa paano gumagana naman din yung initial plans ng Maharlika with their draft. Oo, mabilis mag-farm si Dre Schofield with the Lancelot. Pero mas mabilis mag-rotate kasi si Kelvin. Tsaka with his tankiness, innate tankiness, wala pa makaka-burst sa kanya early game. Kayang-kaya talaga niya, halos tumambay sa sariling jungle ng RSGN. Tinan mo yung Claude, naka-common physical emblem. Oo nga no. Naka-common physical emblem siya. Ganun lang. Basic lang. Tatandaan natin, guys, sa mga hindi pa po nakakaalam masyado dyan, mas nagagamit na po ngayon yung mga custom physical emblem, custom common magic emblem, dahil po meron na po silang mga innate stats na binibigay na hindi nakukuha sa iba. Yung mga hybrid mga hybrid attack, oo. Mga diretso, straight up ngayon, di ba? Pero ngayon, meron tayong Kelvin na makakakuha ng isang turtle and si X-Nova ang magiging casualty na dagdag. Kumbaga, ito na yung sinasabi natin, nag-13th man yung side ng Maharlika. Kanina, Maharlika, they went for the kills, no objectives secured. But this time, natuto sila nung game number 2. Sabi na, hindi lang tayo pwede pumatay or hindi lang natin pwede protect si Seiji. Kailangan makinabang rin tayo sa mga neutral objectives. At minsan, umagaw pa ng objectives ng RSG sa sarili nilang jungle. Ngayon, Maharlika. Sila ang nag-set up ngayon ng ating pace sa ating laro. Although sabihin natin na sila ang unang nabigyan dito, pero na-stabilize sila ang kanilang sarili. And dito magaling ang Maharlika. Sinabi na nga natin na nag-a-adapt sila. Pero yun yung pinakamalaking bagay na kailangan eh. Kung marunong ka mag-adapt, dapat at some point nag-stabilize ka din talaga ng magaling para hindi bara-bara yung pag-a-adapt mo. Speaking of adapt, si X-Nova din, kinakailangan niya talagang mag-adapt kasi ang hirap mag-setup dito. May 3 pa lang naka-purify sa Maharlika Esports. Isipin mo, ang tagal mo naghintay sa bush. Ang ganda na ng pasok mo ng Jet Kundo mo. Tapos pagkasipa mo, purify lang ang kapalit. Ang sakit nun. Tapos si Kelvin, ginugo nila ang kunat ng Baksha. Walang makapigil sa kanya. Nasa gitna siya ng 4, pre. Si X-Nova, ninakap na lang dito si Migs para wala nang ma-stun. Kasi alam niya, kung may stun man na mangyari doon, merong masamang magaganap. Ito mo si Dre Schofield. Hindi na nga niya mabawasan si Kelvin. Siya pa mismo yung nabawasan. Siya pa mismo yung nangalahati yung buhay. Tapos eto na yung sinasabi nilang kailangan nilang put ng pressure kay Dre Schofield. Kasi kanina halos
freely nagpa-farm lang tong si Dre Schofield. Ngayon, ayaw talaga nilang bitawan. Kung sa top lane, nandyan si Kelvin. Kung sa bottom lane, si Granzo naman ang mag-gangster sa rin nilang jungle. Oo, pero ngayon, na mapapansin naman natin dito, Ingan, is si Kelvin, napakatapang niya kasi alam niya na si Dre Schofield at some point, kukuha din ng semi-tank items to eh. Although kukuha siya ng Endless Battle, kukuha siya ng mga Hunter Strike, War Axe, still, hindi magiging enough lagi yung damage ng Lancelot. Pero meron Sipa na magaganap doon. Sipa on to Migs. Wala ng potential setup ang Maharlika Esports. In a 1-6 naman na ang nanganganib ang buhay. Nagamit na rin ang Feathered Airstrike. Pero buhay na buhay pa rin si 1-6. Now, Granzo na palalim ata. Siya ang tutumba. Dalawa nawala sa Maharlika. Mukhang magiging uncontested turtle to for RSG. Masyadong makunat at masyadong maasim. Yun yung naganap dito sa side ng Maharlika. And walang makunat sa Toreng Galit. Ganun yung nangyayari doon. Wala talaga. Walang makunat sa mga ganung panahon. Ingan. At sa totoo lang, if ever nag-back off na doon sila Granzo, may pakiramdam ako na kaya pa nilang i-contest yung Yung turtle eh. Kaso ang problema, nanggigil. Nanggigil sila. Nakita nila si 1-6 na 1-0-1. Isa na lang kasi. Isang one-hit na lang dun si 1-6 eh. Oh. Hindi kasi umabot yung Feathered Airstrike eh. Medyo maaga na kasi now. Kelvin dito. Maganda yung pagbangga. Dre Schofield. Out lang naman. Ito na yung sinasabi natin. Kulang sila sa crowd control. Lancelot pa ang kanilang katapat. Hindi nila mauhuli yan. Ngayon, for the side of Maharlika, let's see kung ano ang build na nakuha nila. Meron silang Demon Hunter Sword na. Habang dito sa side ng RCM, Malefic Roar para kay Beatrix. Ngayon, napapansin natin na medyo talagang damage items ang pinapriority dito ng isang Lancelot kasi alam niya nagkukulang sila. Pero ito yung nakakagulat Blade Armor para kay Baksha. Ayaw niya talagang mabigyan na dito nila 1-6. Oo, syempre. Kinakailangan din niyang gawin yun kasi siya na halos nagiging frontliner. Hindi rin kasi pwede mawala si Migs basta-basta. Mawawalan nga sila ng potential setup. And now Seiji went for the clear. Gusto na talaga nila kunin yung bottom lane turret. And Mingwin, Kelvin, pumapwesto na rin sila doon sa may gitna. As much as possible ay yung mga teams natin for sure gusto na makuha tong mid lane turret na ito. And they're trying to get as much reactions doon sa mapa, doon sa taas at saka sa baba. Kung papansinin natin si X-Nova, nakabantay talaga kay Seiji. Oh, pero nakaramdam dito si Mingwin. Alam niya may potential na nandun nga si X-Nova. So medyo na-foil yung plan. And now RSG Mista, they're putting a lot of bodies doon sa bottom lane kasi ayaw na ayaw nilang mauna yung Claude. Na dapat siya nga yung mauuna pero uy! Grabe! Naka-flagon out doon si Migs pero tumama pa rin yung Way of the Dragon. Yun na yung initiation ng RSG Mista pero Maharlika Esports wala pa rin nabawasan. Good timing using the flicker dun sa panahon na iyon. Kanina ko tatandaan natin napunta yung turtle sa RSG Mista dahil nawala agad si Migs. Pero ngayon, nakita nila wala nang Way of the Dragon, wala nang ultimate yung si Beatrix. Pwede na sila sana kunin. Kaso si Dre Schofield, nakipaglaban talaga ng buong buhay niya. Buhay and now si Migs, naglalabasan sila ng ultimates pero hindi nagtra-transition into clashes eh. Oo. Napaka-disiplinado ng mga teams ngayon. Kanina, ang daming clashes pero this time gusto nilang objectives pero hindi na tuloy ang Way of the Dragon doon. Seiji pati na rin si Mingwei, tuloy-tuloy yung pag-free hit at mukhang si X-Nova naman ang tutumba. Another casualty for RSG Mista. Maharlika. They're trying to find as much punish as possible para dito sa side ng RSG Mista. And lagi nakukuha ni Dre Schofield dito yung kanyang mga objectives. At kung papansinin, yung Maharlika, although sabihin natin meron silang isa na naagaw, but still, back remains. Ganito yung kwento kanina eh. Seiji going for the backline on to 1-6. Pero siya ay mapapalitan mag-back din kasi hindi enough yung damage na meron pa ang Maharlika Esports. Kahit nandun rin naman yung Feathered Airstrike, no casualties for both teams. Okay, pero nalilimit test dito ni Seiji yung kanyang capability. Oh. Nakita niya na napababa niya yung mga buhay dito ng side ng RSGM. Pero kulang pa. Onti pa. Kailangan pa niyang kailangan pa niya ng onting pitik pa. Kailangan pa onting tiyaga eh. Kailangan pa ng onting tiyaga. Last 2 games kasi, at this point, medyo nag-online na yung carry niya. Pero, teka, Claude Palao, onti pa. Kulang Onti pa. Onti pa. Kailangan niya ng isang matinding presensya dito
mamaya-maya, I'm guessing siguro, Ingan, mga 13 to 14 minutes in. Oh, Baka okay na possible na pwede na siyang biglang lumabas. Active now na yan. Active now na. Ngayon, ano ba ngayon? Active now, yun nga. Do not disturb. Do not Oo. disturb, okay. Active Okay. 10 minutes ago. Oh, yun. 10 minutes na lang mag-active now na yan. Okay. May data na yan. Item builds, let's check. Malapit na nga mag-online, Ingan. na. Yung pero kasi yung Beatrix, may Blade of Despair, may Malefic, may Fury Hammer. Yan naman talaga yung setup niyan eh. Trying to burst down as much people as possible. War Axe, Thunderbelt, nakatumba na naman sila ng isang XP lane. Ganda itong sign for RSG Mista. Maganda ang kanilang control sa lane management, pati na rin sa hold dito sa Lord na ito. Pero tignan mo, si 1-6, ayaw lang ng isang Torre, gusto dalawa. Nakikita natin na si 1-6 naman, talagang tutok lang siya dun sa goal. Gusto niya kunin yung mga Torre and kung ano man yung dinala ng Maharlika nung game number 1, parang ramdam ko, yan, nabasa na side ng RSG Mista. Nabasa na no? Kahit alam nilang mahihirapan initially si Dre Schofield sa sarili ng jungle, pero ito na nga yung initiation coming in from Maharlika Esports. Ito na yung lack of crowd control on full display. Ang dami nilang ults na in-expend, pero wala pa rin tumutumba sa RSG Mista. And no hold whatsoever. Si Migs kay Migs sila nagre-rely ng todo-todo. Pero tingnan natin dito kung ano ang plano nila 1-6 at ang kanyang team. Nasipa doon si Seiji, kaya naman pupunta siya sa likod. It's gonna be a retry battle. And Ray Schofield ang makakakuha ng kauna-unahang Lord. Swerte na lang ang Maharlika na walang casualties. Pero muntika na doon si Seiji Butters. Nakikita natin na kulang pa rin yung damage output ng side ng RSG Mista eh. Pero enough yung damage output to force out a reaction na mag-back yung side ng Maharlika. Ngayon, in terms of item builds, unti-unti na tayong dumakating doon and Maharlika, they're just banking on the fact na kapag ka nakabuild na ng item yung kulod natin, sige, lalaban tayo ng harapan. Ngayon, kung papansinin na, si Lilia dito, nakuha niya yung Enchanted Talisman, nakuha niya na yung Ice Queen Wand. Yung next step kasi wala pa. And this might be a glowing wand, if ever, para yung damage output nilang hindi umaabot, meron pang dagdag na burn. Alam mo, actually, buti minention mo yung Lilia. Nakalimutan ko may Lilia. May Lilia tayo! Kaya pala ako nagtataka, ba't parang pag may clash, ang bagal gumalaw maglakad ng Maharlika? Dahil nga pala kayo dahil kay Ukir, kaya hindi makagalaw dito sila Kelvin, sila Granzu, at madali silang mahuli. Si Migs, on that end, kapag siya pagpapasok si Migs, tapos nahuli niya, lalabas siya doon, pwede kasi siyang targetin. Pero ang main responsibility talaga ni Ukir dito is to control the front line or i-take down si Mingwin. Ito na yung good scene play. Maharlika Esports wants to initiate a clash. Buti na lang walang tumumbang Torre sa gitna. And now the TPs are coming in from RSG. Medyo confident na ata ang RSG dito, Butters. Alam nila na as of now, wala talagang may kaya sa side ng Maharlika na, alam mo yun, lumaban. And sabihin na lang natin, 12 minutes into the game, at some point, mag-fall off kasi si Kelvin, mag-fall off si Granzu, si Migs, hindi na sila magiging factor talaga. So, para dito sa side ng RSGM, ang kalaban na lang nila dito, si Mingwin tsaka si Seiji. Medyo malaking drawback yun sa backshot pag hindi ka talaga nakalamang ng early game kasi late game talagang tunaw ka kahit gaano ka pa kakunat. At ito na nga ang counter initiation from RSG Mista. Talagang inuuna nila si Migs. Tumama na nga ang Sipa. And now this time, RSG Mista going for every single one. Mingwin gagamitin ng Feathered Airstrike. Wala siyang tatamaan daw. Now, Seiji mukhang na online na. Ma-pop yung Immortality ni X-Nova. Maharlika Esports, dalawang casualty. RSG Mista controlling the map. Makakuha man lang sila ng kahit isang Immortality, okay na sila doon. Maharlika, it's all that they need in this world. Na parang hindi man lang maging 0 to nothing. Parang 3 to nothing, 0 to nothing, 1 to nothing, 0 to nothing, pareho lang yun eh. Na parang may makuha sila kahit papano. May makuha sila kahit papano. And si X-Nova, sige, nakuha niya yung immortality niya. Pero ang isang show kasi kahit walang immortality yan, hindi naman natatakot yan. As long as may flicker, merong masisipa. Tsaka kasi yung mga dash ni Cho, nagiging immune din siya sa crowd control. Halos wala nang crowd control yung Maharlika Esports. Dahil sa dash pa niya, talagang magtatapang-tapangan yan. Like you said, kahit walang immortality. Granzu, still trying to tank or still trying to show his presence dito sa may mapa natin. Pero sa totoo lang,
tingin ko hindi na gaano katakot. Dito yung side ng RCM. Ito na naman yung strategy na ginawa nila nung game number 2. Pero this time, it's gonna be Garanzu. Buhay pa rin Seiji, Wind of Nature, pati na rin Blazing Duet. Wala pa rin casualties on the side of RSG Mista. At ngayon, wala ng Retribution holder ang Maharlika Esports. At another kick from X-Nova. Seiji naman ang tutumba. Paano nila to i-clear, Butters? Sa sobrang biglaan ng mga kaganapan, hindi na nakapindot ng Purify si Seiji. At gusto na tapusin dito ng side ng RSGM. Kahit si X-Nova, gusto niya na sipain bigla-bigla dito si Mingwin. And Mingwin getting bursted down. Ito na nga, RSG Mista. Pinapakita nila na sila ang superior team. Dahil 2 series na silang hindi natatalo. Wala pang